Okay, so ito, projectile motion, example ko, no? So, projectile is fired with BA, initial velocity at A, 150 meter per second at point A. So, nandiyan naman na sa figure. The horizontal, find the horizontal distance, itong R daw, yun ang hanap, and the time in the air, no? So, basically, yung time in the air is yung total time it takes to travel from point A to point B, di ba? Yun lang naman yung total time, di ba? Time in the air niya. Sabihin niya, yung time travel niya from A to B. As shown in the figure, di ba? Ito yun, no? Diba? Total time from here, pinart siya, di ba? Dito, and bago siya makapunta sa B, ano yung total time niyan. Okay? So, paano niya makukuha? No? So, gagamitin lang ulit natin yung equation, no? So, dito from x direction, di ba? That is simply, dito kasi, di ba, binigay na yung total horizontal distance sa R. So, yun yung gagamitin natin. R is equal to VXT lang ulit. No? Okay, R is equal to VXT lang din. So, now, R is equal to, ano yung horizontal velocity? 150 times. Mapapansin mo dito, naka-slope siya na 3, 4, 5. Okay, 4, 3, and 5. Yung horizontal dyan, simple, yung 4 and 5 lang naman, no? 4 over 5. Ngayon na siya. Pag naka-slope, no? Kasi minsan hindi angle yung binibigay. Okay, naka-slope siya. So yan, then T. Ito, pwede natin ito compute no? Ilan yan? Madali lang naman yan, no? 150, ito magka-cancel to, 30 to 1. So 1 times 4, that's 120. Kaya pwede ba rin naman i-calculate yan, no? 120 times T. Again, iwan muna natin ito wala pa tayo masasolve dyan kasi dalawa pa yung unknown dyan. Okay? So, na pa natin yan, kukuha yung t. Gagamitin naman natin yung sa, ito kasi along x na, ito naman along y direction. Eh, kasi ang projectile is divided siya into x direction and y direction ng motion, no? Magkaiba kasi yan. So dito, okay, we have here y minus hy is equal to y initial plus 1 half gt squared plus v initial y, ibig sabihin yan, initial velocity at y direction, no? So dito again, we need to set our reference, no? So again, sabi ko nga, mas madali na mag-reference tayo doon sa kung nasaan yung object o yung nasaan yung natin, particle, no? Ito yan, no? Di ba nandito siya, original. Ito na rin yung gamitin natin as reference natin. O, kasi nga, pag dyan yung reference mo, ano yung sinabi ko, itong initial position mo, 0, di ba? Kasi nga, dyan ka na rin mismo nag-reference. Okay? So again, same lang din yan kung nasa ground ka, no? Sige, so try natin mamaya, pakita natin na same lang yan. Dito tayo mag-reference sa kung nasaan yung particle or dito sa mismong ground, di ba? Ito kasi yung pinaka natin yung ground eh. Diba? So try natin mamaya, sige. Dito muna tayo dun sa may particle. Diyan yung reference natin. Ano yung ating y dyan? 150 tong distance na to, di ba? So mapapansin mo, yung reference natin, from A to B, mapupunta siya sa point B, nasa ilalim ng reference natin. Tama? So sabihin yung y dito ay negative. Okay? So negative 150 yan. Okay, kasi ang pinaka travel niya from A to B nasa baba, yung B nasa baba ng reference which is 150 yung distance. Kaya negative 150 is equal to, ito naging negative na rin to kasi nga yung 9.81 natin ay negative, no? Acceleration due to gravity. Ito, positive ba yung initial ng Y? Positive. Tama kasi bakit positive? Upward siya binato, no? Yun nga di ba? Take note lang, no? Hindi laging upward yung ano niya, no? Motion. Pwede rin kasi pababa. So kung pababa, hindi negative yung B initial Y mo. Okay? Pero ito kasi upward, so positive. 150, so ano yung ano niya, vertical? 3, no? 3 over 5. Kaya kasi 4 horizontal yun eh. Diba sa triangle natin, vertical is 3. Then T, tama? Ayan. Okay. So, pwede natin itong ma-calculate na, no? Pero ililipat mo natin itong 150 on the left side. So, we have here negative 1 half times 9.81 T squared. Ito, ilan to? Di ba? Kaya na, di ba? 150 over, divide 5, 30. Right? 30 times 3, that's 90. Simplify na natin, no? Then, lipat mo sa kabila yung negative 150. Pag nilipat mo yan, magiging plus 150 na siya. Is equal to 0. Tama, ito lang. Basically, nilipat, transpose mo lang siya dito. Okay, so bakit ganyan? Kasi nga, pwede natin yan ma-calculate, no? Okay, pag kinalculate kasi natin yan, ayan, so, ayan, so pwede natin yan i-calculate. Tama. Hindi lang iba sa shape solve. Punta ka dito sa mode, then, nakita mo equation, press 5, then itong ax squared plus bx plus c. Press 3, no? Yung quadratic. Ayan, tapos, simply, input mo lang yung coefficient niyan. So, we have here negative, 1 half
Opo, parang this is lang para sure, no? 1/2 times 9.81. Then 90, no? 90 yung next. Then 150. Then press equal. Ayan, 19.886. Oh, negative na to, no? So, ibig sabihin ng negative na yan, wala namang time na negative kasi yung type key natin dito is time. So, this is, ineneglet mo lang yung negative na sagot. So, again, that is 19.886 seconds. Ito 19 natin. Yung negative niya, din i-consider yun, no? Kasi wala namang negative na time. Yung positive value lang. Okay, yan na yung ating time, no? Sabi ito na yung ating sagot dun sa pangalawang tanong, no? Nauna para i-solve yung pangalawa, no? Kasi yun naman talaga, kailangan mo ng time para bago mo makuha yung horizontal distance. Ito na yung total time, ayun, sa second question, no? And the time in the air, no? Ayan, time in the air. Ayun, from A to B, ito na yung total time niya. Then, para makuha yung horizontal distance, simply plug in mo lang dito. Okay? So, paano? Plug in mo lang, simply substitute mo lang, R is equal to 120 times 19.886. So, maganda, 3 decimals na natin, no? Kasi mas maganda, mas maraming decimal. So, R is equal to, and simply, input na natin sa calculate. Okay? That is, okay, balik natin sa ano, calculate natin. 120 times 19.886. And so, 2386. Okay? 2386.32. Okay. Kaya na yung ating sagot na. Okay, 2386.32 meters. Ito na yung ating horizontal distance. So, ganun lang siya, no? Okay. So, huwag lang malilito sa x and y direction. Okay, magkaiba sa equation niya. Okay, kung may velocity at x, hindi siya equal sa velocity at y. Okay, so yun lang, no? So, parang ano din ba ito eh? Kinematic equation lang din. Kaya lang, in y direction lang din, no? Okay. So, ganun lang siya. So, yun lang. Thank you.